A day in my life as a single OFW here in Hungary. Hi guys, this is Joe King and welcome back to my channel. Sa mga oras na to, 2 PM na pala. Katatapos ko lang maligo dyan kasi meron kaming gala ni Paulo. Bali si Paulo pala is nasa kabilang accommodation yun kaya dadaanan ko muna. Bumaba na pala ako ng hagdan dyan galing 3rd floor kasi sa 3rd floor yung room namin. Nag-short nga lang pala ako tapos puting t-shirt kasi sobrang init ngayon mga idolo. Ito nga pala yung gate ng hotel namin. Kung papasin nyo, sobrang init talaga dito sa labas mga idol lalo na ngayon tanghali tapos pagpahapon. 8:30 ng gabi pa kasi lumulubog yung araw dito mga idolo. Kaya paglalabas ka talaga ng hotel dito, kailangan may shade ka para pangsangga sa araw. Nakasakay na pala ako ng tram dito papunta doon sa Flandria. Kung mapapansin nyo, halos walang sakay itong sinakyan kong tram. Ito nga pala yung view papunta doon sa hotel na Flandria. Sinat ko nga dyan si Paulo na sabi ko mag-abang na dyan sa tram station malapit sa kanila kaso hindi nag-reply si Paulo. Kaya pumunta na lang ako doon sa Hotel Flandria, medyo malapit lang naman yun dito sa tram station. Tumawid nga lang pala ako dito sa pedestrian lane tapos pagdating ko sa Hotel Flandria, hindi pa rin nag-reply si Paulo. Sabi ko pag mga 10 minutes na hindi pa nag-reply, iiwanan ko na siya. At sa wakas, eto na si Paulo, lumabas na rin ng hotel. Bali ilang beses na pala ito nagyaya si Paulo na gumala kami kasi hindi niya pa naiikot itong Budapest. Magto 2 years na siya dito sa Hungary kaso hindi niya pa naiikot ang Budapest kahit Parliament hindi pa siya napupuntahan. Tapos sabi ko kay Paulo bumili siya ng ticket na good for 1 month dito sa vending machine. Yung ticket na good for 1 month is napakalaking advantage na yun kasi hindi na kami bibili ng ticket na pa isa-isa. Papakita mo lang yung ticket na yun para sa inspector na only rides ka na kahit saan ka sumakay dito around the city lang. Kasi pag nahuli ka ng inspector dito tapos hindi ka nakapagbayad sa tram o kaya sa bus, magmumulta ka ng 12,000 po rent. Siguro nasa 2,500 yun sa peso. I-times nyo na lang sa 0.16. Malaki pala matitipid mo pag itong 1 month pass ang binili mo kasi 8,950 po rent lang to. Sa peso nasa 1,400 siguro yun. Pero kung andito ka sa Budapest tapos hindi ka naman palalabas ng bahay, bumili ka na lang ng ticket na one ride tapos 450 po rent lang yun. Pero kung every rest day lumalabas ka ng bahay, mag-grocery ka, suggestion ko is bumili ka na lang ng good for 1 month. At eto na nga si Paulo, nakabili na siya ng ticket na good for 1 month. Napakagaan lang talaga ng transportation dito sa Hungary. Sana meron din ito sa Pilipinas, no? Kaso ang MRT tsaka LRT sa Pilipinas, no? Punuan pa. Pagkakuha nga pala ni Paulo ng ticket niyan, sabi niya sa akin may ikot niya na daw ang buong Budapest. Kasi meron na siyang only rides na good for 1 month. Tapos sabi niya sa akin, next week gala ulit tayo. Kasi meron na daw siyang ticket na good for 1 month. At eto na nga si Paulo. Sobrang excited na siya gamitin yung ticket niya. Bumaba nga pala kami dito sa may Robert Caroli. Tapos sasakay kami ng another tram papunta doon sa Margaret Island. Tapos sumakay na ulit kami dito ng bus papunta doon sa Margaret Island. Bali nakatatlong sakay na pala kami. Pagbaba pala namin is bumili muna pala kami dito ng drinks. Bumili kami ng lemonade kasi sobrang nauuhaw kami. Bali nilibre pala ako dyan ni Paulo ng lemonade. 1,690 po rin pala ang isa nun mga idolo. Tapos na naglakad-lakad kami ni Paulo dito sa Margaret Island. Nagpa-picture nga pala si Paulo dito sa Dancing Fountain kasi first time niya pumunta dito. Pagkatapos namin mag-picture doon, tumambay kami dito sa may gilid ng lake para makita niya yung Parliament. Kasi tanaw dito yung Parliament eh. Tapos dito pala sa park na to, pwede ka mag-jogging dito. Kung makikita nyo tong nilalakaran ko na to, dito nagja-jogging yung mga tao. Tapos pwede mong ikutin itong Margaret Island kasi ang ganda dito mga idol. Tapos may park pa dito na pwede kang mag-picnic, tapos maglatag ka, humiga ka lang doon. Pwede kang matulog doon eh. Kasi may mga natutulog doon. Tapos hindi lang natutulog meron dyan kasi kahapon may nakita kami ni Paulo na rated as PG. Siguro normal lang sa kanila yon pero siyempre Pinoy tayo. Sa atin hindi normal yung mga ganung gawain. Ang ganda nga pala ng view dito, matatanaw mo yung mga floating restaurant. Tapos meron dito mga tinda sa tabi ng mga street food. May mais, may tinapay, tapos may mga ice cream dito mga tinda. Kasi summer ngayon ang init. Tapos meron pala ditong pwedeng mag-rent ng mga sasakyan. Pagkatapos nga pala namin umikot-ikot sa Margaret Island, pumunta muna kami dito ni Paulo sa West End kasi titingin daw siya ng relo. Kasi plano ni Paulo bumili ng relo. Syempre, mapera yung kaibigan ko na yan eh. Pagpasok nga pala namin dito sa mall, sumakit yung ulo namin kasi sobrang init sa labas tapos bigla kaming malalamigan. Tapos ang bigat na ng mata namin, parang gusto namin matulog. Tapos after pala namin dyan mag-ikot-ikot, pumunta kami dito sa Pull&Bear, napabili tuloy kami ni Paulo ng t-shirt. Kaya nagsukat-sukat lang muna ako dito. Ito palang suot kong jacket, hindi ko binili yan kahit mura lang yan. 1,990 forint lang yun mga idolo. Ito yung binili ko mga idol, itong t-shirt 2,000 forint lang yan mga idol. Kaya napabili tuloy kami ni Paulo dito ng t-shirt kasi sobrang sale dito. Tapos after namin pumunta sa Pull&Bear, dumaan kami dito sa walk-in go para kumain kasi 6 PM na yan mga idol. Bali bumili lang kami dyan ng pansit tsaka
kanin tapos isang ulam. Yun lang mga idol. Bali 3,000 na agad binayaran ko dyan mga idolo kasama yung drinks. Ito nga pala yung in-order ko mga idolo. Tapos kay Paolo yung isa naman. Na-miss namin yung pansit kaya pansit in-order namin. Tapos after namin mag-West End pumunta naman kami sa Dekferens. Dito kami sumakay sa may Kileti. Habang nag-aantay nga pala kami dyan ng tram papunta sa Dekferens, nag-picture muna kami dito ni Paolo sa Gedli. Tapos naglakad-lakad lang ako dito. Ang ganda kasi nung painting. Ayun, tingnan nyo mga idolo. Napakaganda. Tapos sobrang hangin dito mga idol. Tapos dumating na pala yung train kaya sumakay na rin kami ni Paolo. Bali 2 station lang pala dadaanan nito. Tapos andito na pala kami sa Dekferens. Inikot-ikot ko lang din pala dito si Paolo sa Dekferens para makagala naman siya kasi hindi pa daw siya nakakagala dito. Yan, lapit-lapit lang naman na ito. Maganda pala dito sa Passion Street kasi dito mo makikita yung mga branded na damit tapos mga accessories dito mo makikita sa may Passion Street. Tapos hindi naman kami bumibili ng mga branded dyan. Tama na sabi yung mga pull and bear na 50% na tag 1,000 po rent tsaka 2,000 po rent. Ayos na yun. Bali napadaan pala kami dito ni Paolo sa Starbucks para bumili na may inom. Bali sinubukan ko palang i-order yung dragon fruit na to kasi di ko pa to natitikman. Pero ang palagi kong ino-order dyan is yung ice white coffee mocha. Tapos si Paolo, ayan, naiwan na naman. Tawa ako ng tawa dyan kasi nakaalis na kami sa Starbucks. Tapos naiwan ni Paolo yung binili niya sa pull and bear. Buti hindi nawala. Tingnan mo naman, bumalik siya. Buti hindi pa kami nakakalayo niyan. Pagkatapos nung sabi ko kay Paolo, may maganda pang tanawin dito sa may Liberty Bridge. Makikita mo dito yung mga floating restaurant. Sabi ni Paolo, gusto niya daw itry dyan kaso medyo mahal yun mga idolo. Tapos dito nga pala matatanaw mo dito yung mga floating restaurant. Tapos ang mahal pala dyan mga idol kasi nagtanong si Paolo. Tapos sabi ko kay Paolo, may maganda pang tanawin dito sa unahan. Tapos makikita nyo dito yung head lion na parang nasa Baguio. Tapos dumiretso pala kami ni Paolo niyan sa Bason Church kasi palubog na yung araw. Kaya ito na muna yung vlog natin for today. Bye-bye!